Sa September 23 na confirmation of charges hearing, yan, importanteng hearing yan kasi confirmation of charges. Diyan kukumpirmahin yung mga charges na isinampa laban kay Duterte. Diyan magbabase ang ICC kung itutuloy ang trial. Kung matibay ang mga ebidensya, itutuloy ang trial after ng hearing na yan. Kung mahina ang mga ebidensya, hindi itutuloy ang trial na. I-dismiss na ang kaso. Kaya importante yan, confirmation of charges hearing. Ang prosecutor, handang-handa na. 12 batch na ng mga ebidensya ang isinumite ng prosecution. Ngayon, napanood natin yung interview kay Kaufman. Tinanong kung may mga ebidensya bang ipipresent ang kampo ni Kaufman, ang legal team ni Duterte, sa confirmation of charges hearing sa September 23. Ang sagot ni Kaufman, wala. Wala raw silang testigo na ipipresent sa hearing sa September 23. Mayroon daw sila documentary evidence. Kaya ito na yung matagal na nating sinasabi. Talagang inaasikaso ni Kaufman na mabigyan ng interim release si Duterte para kahit papano, kahit tumagal ang trial, kasi sa tingin niya tatagal ang trial, at least nasa labas ng kulungan si Duterte. At inaasikaso ni Kaufman na madismiss ang kaso sa issue ng jurisdiction para hindi na tumungo sa trial. Yung paulit-ulit na nating pinapaliwanag na ang strategy ni Kaufman ay katulad ng strategy ng kampo ni Sara sa impeachment. Kumbaga, huwag tumungo sa trial kasi talo sila sa ebidensya. Unang-una, wala silang mga testigo. Kulang sila sa ebidensya para i-counter ang ebidensya at mga testigo ng prosecution. Mahirap din nilang baliin, kontrahin, i-counter ang mga ebidensya at testigo ng prosecution. Kaya mas dapat madismiss na lang ang kaso sa pamamagitan ng issue ng jurisdiction. Ganyan din ang ginamit na estratehiya sa impeachment ni Sara. Hindi na nagkaroon ng mga presentation ng mga ebidensya. Dinismiss na lang sa ibang issue, procedural, technical. Ganyan din ang gustong mangyari ni Kaufman. Na-reveal yan dahil dito. Makikita mo na nung tinanong si Kaufman, may testigo po ba kayong ipipresent? Sabi niya, wala. Wala. Pagka dami-dami ng testigo ng prosecution sa parte ng defense, wala. Wala daw. Ibig sabihin, ang talagang depensa lang ni Kaufman na maaasahan ay yung issue ng jurisdiction. Doon na siya nakasugal. Kaya gusto niya talaga matapos ang impeachment, matapos ang kaso ni Duterte sa ICC, sa technicality, sa issue ng jurisdiction. Doon ang kanyang At kapag hindi nakalusot sa issue ng jurisdiction, magkakaroon ng trial, mahabang proseso yan, wala silang masyadong pang-counter sa mga ebidensya ng prosecution at ang daming ebidensya ng prosecution at matitibay, kaya ang paraan nila mabigyan ng interim release para kahit papano habang nagtatrial, nasa labas si Duterte. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, nakita na siguro ni Kaufman, wala silang magagamit na mga testigo. Wala. Kaya hindi na nag-abala si Kaufman na mag-present ng testigo. Kaya yung hearing sa September 23, halos ang mangyayari dyan, ang prosecution lang ang magpipresent. Ipipresent yata sa September 23 yung dalawang testigo ng prosecution. Baka si Matubato Las Cañas yan. Di pa natin alam. Pero lang kasi yan, hindi pa naman yan presentation ng lahat ng mga ebidensya at testigo. Hindi pa. Pinipili lang dyan sino yung pangunahin mong testigo para makumbinsi ang korte na matibay nga ang ebidensya mo at dapat magpatuloy ang trial. Kumbaga kung sa parang summary hearing lang yan, ilang araw lang yan, 2, 3, 4, i-present mo na yung sample ng pinakamatibay mong ebidensya or testigo. Yun ang gagawin ng prosecution. Magpipresent sila ng pili lang na testigo, ipipresent yung mga ebidensya
para makumbinsi ang korte na may probable cause talaga para ituloy na ang trial. Kumbaga ito yung ang hearing na ito, confirmation of charges. Ikukumpirma kung ang mga ikinaso nga ba kay Duterte ay may matibay na probable cause para magtuloy-tuloy ang trial. Kaya kung ito importante itong hearing na ito sa September 23. Kaya lang, sa parte ng defense, wala palang testigo. Hindi po natin gawa-gawa ito. Galing ito kay Kaufman. Napanood ko yung interview sa kanya . Tinanong siya, may testigo ka bang ipepresent? Wala daw. Pero mayroon daw silang ebidensya. Documentary yata. Pero yung testigo, wala. Kaya actually, pinipilit pa ni Kaufman na wag na munang ituloy ang hearing na yan sa September 23. Pero duda tayong ikakancel pa yan. Hindi sila papayagan ng ICC niyan. Kasi yung unang hearing noong March 14. Doon isinet yung September 23 na yan. Kumbaga napakahaba na ng panahon na dapat maghanda ang defense. Hindi sila pwedeng magsabing hindi pa sila handa. Kasi March 14 yan. March 14 isinet yung hearing na yan na September 23. Tapos hindi ka pa rin handa. Narinig kasi natin, napanood natin nung nakaraang mga linggo, ang gusto ni Kaufman, ipa-defer pa yung hearing na yan. Wag na munang ituloy. Pero sa tingin ko hindi na yan papayagan ng ICC. Kasi importante na yan, hearing na yan. Nakaprepare na dyan ang korte, nakaprepare na ang prosecution. Ang defense na lang ang hindi preparado. Kaya anyway, hindi na yan. Matutuloy na yung September 23, confirmation of charges hearing. At ako, ang matibay ang paniniwala kong makukonfirm ang mga charges na yan. Pag na-confirm yung mga charges na yan, ibig sabihin may probable cause, magpuproceed na yan sa trial. Yan na yung mahabang proseso talaga. Yung trial na. Yun naman ang ayaw ni Kaufman na dumating pa doon. Kasi nga, mahirapan nilang i-counter ang mga ebidensya at testigo ng prosecution. Anyway, yan ang dito, ang update sa ICC. Walang testigong ipepresent si Kaufman sa hearing sa September 23. Kaya, ano yung sinasabi ng mga kampo ng mga Duterte na walang ebidensya daw ang prosecution? Sila pala yung walang testigo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.